Noong dekada 60, ang pelikulang Pilipino ay nasa isang gintong yugto. Sa mga senehan ng Maynila mula Avenida hanggang Recto, pumipila ang mga tao para sa mga pelikulang aksyon at espiya na kasing tapang ng Hollywood thrillers, ngunit may sariling lutong Pinoy. Sa gitna ng panahong iyon, may isang pangalang umangat at naging kasing kahulugan ng matinik na ahente at matinong bari sa puting telon, si Eduardo Eddie Fernandez. Mas kilala sa bansag na Lagalag. Para sa maraming manonood, si Lagalag ay hindi lamang isang karakter. Siya ay simbolo ng lakas, tapang at karisma ng isang bida sa aksyon. Ngunit sa likod ng mga kamera at papuri, may masalimuot na kwento ng isang taong umangat sa rurok ng kasikatan, bumagsak dahil sa karahasan at tuluyang naglaho sa isang trahedyang kasing drama ng kanyang mga pelikula. Si Eddie Fernandez ay hindi agarang sumikat. Tulad ng maraming artista noong panahong iyon, nagsimula siya sa maliliit na papel at supporting roles. Ngunit ang kanyang matikas na tindig, malalim na boses at natural na presensya sa screen ay mabilis na napansin ng mga direktor at producer. Noong kalagitnaan ng dekada 60, siya ay pinalad na mapasama sa serye ng mga pelikulang aksyon na may temang espiya. Kabilang na ang Hong Kong 999 na ipinalabas noong 1965 at David Martel, Playboy Detective na ipinalabas naman noong 1966. Dito nabuo ang kanyang imaheng lagalag, isang lihim na ahente na palaging handa sa laban, bihasa sa barilan at laging nakalulusot sa panganib. Sa mga poster, kitang-kita si Eddie na nakasuot ng trench coat, hawak ang baril at may matang malalim na tila nababasa ang bawat kilos ng kalaban. Ang Lagalag franchise ay hindi lamang basta serye ng pelikula. Ito ay naging tatak ng panahong iyon. Sa tuwing ipapalabas ang bagong installment, dagsa ang mga manonood at madalas ay sold out ang mga senehan. Sa isang industriyang puno ng matitikas na leading men tulad ni na Fernando Poe Jr., Joseph Estrada at Tony Ferrer, nakahanap si Eddie ng sariling pwesto bilang isang modernong action hero na may halong misteryo at charm. Ngunit ang kasikatan ay madalas may kasamang panganib. Noong September 17, 1969, nasa set si Eddie para sa pelikulang Ako ang Sasagupa. Kasama sa cast ang 17-year-old na aktres na si Rosana Ortiz, isang baguhang bituin na mabilis nakilala dahil sa kanyang ganda at talento. Dumating sa set ang negosyanteng si Renato Pangilinan na ayon sa ilang ulat ay may personal na interes kay Rosana. Hindi malinaw kung sila'y magkasintahan o simpleng matalik na magkaibigan. Ngunit malinaw na ang pagpunta niya roon ay para makita ang aktres. Napansin ito ni Eddie at ayon sa mga bulong-bulungan, may lihim na paghanga siya kay Rosana. Isang damdamin na tila nasaling nang makita ang atensyon na ibinibigay ni Pangilinan. Ayon sa ilang crew, napuna ni Eddie ang pagiging late ni Rosana sa set at may mga patutsada siyang binitiwan na may halong tampo at selos. Habang nagpapatuloy ang shooting, lumalala ang tensyon. Isang insidente sa lugar ang nagtulak sa magkabilang panig. Grupo ni Eddie at grupo ni Pangilinan. Nadalhin sa presinto para suriin ang kanilang mga baril. Pagkatapos ng beripikasyon, naghiwalay ng biyahe ang dalawang grupo. Sina Pangilinan sa isang kotse at si Eddie sa isa pa. Ngunit imbes na tuluyang umuwi, sinundan ng grupo ni Eddie ang kotse ni na Pangilinan hanggang A. Bonifacio Avenue. Sa salaysay mismo ni Rosana Ortiz, bigla silang napaligiran ng mga armadong lalaki. Narinig niya pa ang sigaw ni Eddie, "Huwag kayong kikilos at papatayin ko kayong lahat." Kasunod nito pumutok ang mga baril. Naramdaman ni Rosana na bumagsak si Pangilinan sa kanyang kandungan. Patay na. Siya mismo ang naging pangunahing testigo sa korte at ang kanyang pahayag ay nagsilbing mabigat na ebidensya laban kay Eddie. Kinasuhan si Eddie ng murder at frustrated murder. Naharap siya sa mahabang sentensya at kasama niyang nahatulan si Berting Labra. Sa unang hatol, malinaw ang bigat ng parusa. Ngunit, noong January 27, 1982, binago ng Korte Suprema ang hatol. At kalaunan matapos ang 12 years na pagkakakulong, inutusan ang kanyang pagpapalaya
dahil sakop na ng time served ang kanyang sentensya. Sa loob ng kulungan, nanatili pa ring buhay ang pangalan ni Eddie sa showbiz. May mga pagkakataon na pinayagan siyang lumabas upang mag-shooting sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Para sa ilan, kontrobersyal ito. Para sa iba naman, patunay ito ng impluensya at koneksyon ni Lagalag. Sa labas naman ng rehas, lumalaki ang kanyang anak na si Pops Fernandez na hindi ganap na kapiling ang ama. Sa mga panayam, inaalala ni Pops ang simpleng kaligayahan kapag binibigyan siya ng sardinas ng kanyang ama. Isang bagay na naging simbolo ng pagmamahal sa kabila ng distansya. Pagkalaya, agad siyang bumalik sa paggawa ng pelikula. Sa loob ng maikling panahon, nagawa niyang magbida sa mga pelikulang tulad ng Bilanggo, Prison Number 10069, Pader at Rehas, Target Batang Sindikato, Taong Labas at Akin ang Paghihiganti. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, iba na ang landscape ng industriya. Namamayagpag na sina Rudy Fernandez, Philip Salvador at Lito Lapid. Para kay Eddie, mahirap nang bawiin ang dating trono. Pagdating ng dekada 90, matagal nang nakalipas ang gintong panahon ni Eddie Fernandez sa pelikula. Ang dating lagalag na hinahangaan sa mga senehan ay bihira nang makita sa malalaking proyekto at mas kilala na lamang sa mga pahayagan sa ilalim ng mga headline na may kinalaman sa batas. Ayon sa ilang mga ulat, unti-unti nang napalayo si Eddie sa showbiz at napalapit sa mga taong sangkot sa iligal na mga gamot. Hindi man malinaw kung siya'y aktibong kalahok o nadamay lamang sa impluensya ng mga taong kanyang nakakasama. Ang pangalan niya ay naisama sa watch list ng mga otoridad. Sa panahong iyon, mas istrikto na ang operasyon ng pulisya at NBI laban sa droga. Ang mga checkpoint at buy-bust operations ay halos araw-araw na eksena sa mga probinsya at lungsod. Ayon sa mga opisyal na ulat, namataan si Eddie sa Makati sakay ng isang sasakyan kasama ang ilang individual. Sa isang checkpoint na inilatag ng PNP at NBI, pinahinto sila para sa karaniwang inspeksyon. Ngunit sa halip na huminto ayon sa bersyon ng mga otoridad, ipinagpatuloy ni Eddie ang pagpapatakbo ng sasakyan. Mabilis na umusbong ang sitwasyon mula sa ordinaryong inspeksyon tungo sa tensyonadong habulan. Sa gitna ng tensyon, nagpalitan ng putok ang magkabilang panig. Sa ilang saglit lamang, tinamaan si Eddie ng mga bala mula sa mga operatiba. Wala ng script, wala ng direktor, ang dating hari ng mga eksena ng habulan at barilan sa pelikula ay humarap sa isang totoong bakbakan. Sa pagtatapos ng putukan, duguan at wala ng buhay sila galag sa mismong kalsada ng Makati. Para sa mga nakasaksi sa kanyang karera, ang eksenang iyon ay tila isang malungkot na ironiya. Ang mga eksenang dati ay nilalaro lamang sa harap ng kamera. Ngayon ay naging huling yugto ng kanyang tunay na buhay. Maraming kaibigan sa industriya ang nalungkot, ngunit hindi rin naiwasan ang mga bulong na kung sana'y natuto siyang tuluyang lumayo sa mapanganib na mundo sa labas ng showbiz. Marahil, iba ang naging wakas ng kanyang kwento. Para sa kanyang anak na si Pops Fernandez, ito ay isang sugat na hindi madaling maghilom. Lumaki siyang bihirang makasama ang ama dahil sa pagkakakulong at nang magkaroon ng pagkakataong muling mapalapit, bigla namang dumating ang huling trahedya. Noong 1994, isang taon matapos ang kanyang pagpanaw, ipinalabas ang Lagalag, The Eddie Fernandez Story na pinagbidahan ni Rudy Fernandez, Don Zulueta at Claudine Barreto. Layunin nitong ilarawan ang kabuuan ng kanyang buhay mula sa kasikatan sa trahedya ng 1969 hanggang sa malagim na pamamaalam sa Makati. Si Eddie Lagalag Fernandez ay nananatiling isang alamat sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Isang paalaala na sa likod ng karisma at tapang, may mga aninong handang sumubok, sumira at tuluyang magtapos sa kwento ng isang tao.